kung kabalo lang ka magkunang-kunang sa husto nga paggamit sa imong ito, masabtan mo nga dili yun si Kristo tungkol sa Romanong Katoliko. Ano naman? Ang Matthew 16:8 si Kristo nagtungkol ng Iglesia, siya tagiya. Ang panggobyerno po, si Kristo gihapon ang Diyos ng tagiya. Ingon siya sa Roma 3:1-6, magpasakop ka mo masinugtan sa panggobyerno, kaya kining panggobyerno tinukod sa Diyos. Siya mo nagtukod sa panggobyerno. Kung ang Iglesia ditukod, dili magpaulit-ulit niya, dili magparehistro. Ang parehistro magbayad ng buhis. Kaya si Kristo sa unang panahon din sinimutan ang iyang templo. Iparehistro niya, kauban ni Pito, iparehistro. Kaya karoon, ang Romano Katoliko ay rehistro. Pito yung ganun mo. Kaya ingon na diha si Kristo. Kinahanglan niya rehistro siya ta. Kaya dito sa langit, irehistro ko na ito dito. Dusya ba niya Kristo? Ito ka. Narehistro ko sa langit mo sa pilit din mo. Iki mo, wagin mo, narehistro din mo, ikita sa langit. Na, ikaw gyud ang wa mo gamit sa imong gitawag og hustong pangutok og tama nga pangunahuna. Nganong ikaw man ang wala mo gamit sa hustong gitawag og pangunahuna. Kung nigamit pa ka sa hustong pangunahuna, kabalo man ka nga kanang imong gipasakupang sikta gitukod ng mga Amerikano. Nya, si Kristo di Amerikano di si Kristo. O nya, ikaduha, ang gitawag og pagparehistro, dapat ang responsableng tag-iya ang magparehistro sa maong gitawag og pundok. Yang Kristo dili ka makabasa sa Biblia kapitulo bersikulo nga nanudlo sa siyang mga apostol nga iparehistro ang iyang iglesia. Nga para i-twist niya ang tawagin ng issue dito sa templo. dili to sa iglesia. Kining iglesia ba nga yang gingon ba nga akong iglesia. Never kang makabasa sa balaang kasulatan nga nisulti ang atong Ginoong Jesucristo nga ang iyang iglesia iyahang iparehistro. Never kang makabasa ana. Number 2 nga gitawag og point. Again, kanang giingon nga pagparehistro dapat ang responsableng tag-iya ang magparehistro. So question, kay dili man si Kristo ang nagparehistro kanang inyong pundok nga ginganlag Seventh-day Adventist. So buot ipasabot kung gitarong pa nimo na gamit ang imong utok, dapat nihawa na kadinha kay ang nagparehistro anang pundok kasi Ellen G. White man o kauban ng tulo ka mga Amerikano. So buti pasabot, kabalo ka nga gitukod nagtao ng imong pundok. Diba? So wa ka mo gamit sa imong kaugalingong pangutok ug mauhon. Laing punto sa gitawag og argumento ingon pa niya San Mateo 16:18 nga siyempre si Kristo gadaw kuno ang tag-iya niya pagkahuman siya pud ang tag-iya pud sa gitawag og gobyerno mo nang kinahanglan ng iglesia ipasakop daw kuno sa gobyerno kay gisulat daw kuno sa Roma kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod 6 nga magpasakop ta. Pastilanan lang ninyo. Muna kadaot sa inyohang gitawag o gapanabot. Nga naman, una, ang Romans chapter 13, verse 1 to 6, referring na sa individual citizenship. Wanang kinahanglan ka nga mubayad og buhis. Question, kasunod ba na ang tawag ining 70 Adventist, 11 na dito sa Pilipinas? Dili, oy nga naman kay exempted man sa tax ang mga relihiyon o mga sikta dito sa Pilipinas as far as Philippine Constitution is concerned. So wala gihapon na kasunod. Wala gihapon na kasunod. Number 2, si Kristo tag-iya sa gitawag iglesia. Tama nga ang Dios mo tag-iya sa gitawag og gobyerno, pero ang pangutana kinsa may mas labaw? Ang gobyerno o kining gitawag og simbahan kun iglesia? Ang labaw gyud ang iglesia nga naman kay iya man ang lawas. Di ka makabasa sa balaang kasulatan nga ang gobyerno iyahang lawas. Ang mabasa sa balaang kasulatan ang iglesia mao ang iyang lawas. And siyempre, kay iya man ang lawas, usan na kang Kristo. Kanya, Efeso Kapitulo 1, versikulo 21 hangtod sa 23, makita na to si Kristo labaw sa tanan. Kanya, ipasubject ni mo, siya mismo, uban ang iyang iglesia, diha sa gitawag o gobyerno. Asa man ang imong utok ang nagigamit? Asa man imong pangutok, anak? Diba? Dili mo pwede ipasakop ang gingharian sa Diyos diha sa pamalaod sa tao. Dili na pwede. Dili na pwede. So kung kanang inyong ipasakop sa gitawag gobyerno, so buti pasabot niya na dili mo tinuod nga iya na Ginoong Jesucristo kay ngano man subject man mo sa gobyerno. Unya pagkahuman iya man gid sa Dios ng gobyerno. O muoyon man jud ko ana nga iya na sa Dios ang gobyerno. Mo nang ituk-an ang gobyerno nga kanang inyong pundok dili si Kristo ang nagtukod. Kinsa man Ellen G. White, James White, Jane Andrews, and Joseph Bates. Diba? Sakit ka ng argumento ninyo.
kinahanglan pasok sa gobyerno kay kanang gobyerno iya na sa Dios. Sumala sa rehistro ang incorporators kadto nagparehistro mauto ang tag-iya responsable nagpa-exist, nagpalungtad ni anang maong pundok na imong gipasakupan. So, kung gigamit pa nimo na imong utok, may bawaan mo ba nga, agay, hilak na po ko, ani. Hilak na po ko. Gamit nimo ang Hebrewanon, Kapitulo 12, verse 23, ingon pa nimo nga, giparehistro man sa yuta, giparehistro po sa langit sa gobyerno na. Bot pasabot. Basaha doon nagtaron ng 12:23. Referring ba na sa iglesia ng gitugod ni Kristo nga iparehistro? dili na referring ano man kay sa unang gitawag og siglo sa panahon sa mga apostol ang ilang gitawag og relihiyon ang Kristyanismo illegal. Buti pasabot dili dawaton sa gobyerno kipapatay man ganing founder. Common sense ba? Common sense. Ang problema ninyo puro lang mo common walay sense. Diba common sense ba? For the first 300 years they are persecuted. O bitaw tong ako duda ko footnote na imuhang tawag ining basahon ni iparehistro ang templo si Kristo footnote na o gusto na magparehistro nga anang panahon na wala pa man sila house of worship anang giingon nimong templo gusto ko parehistro muna gini mga tawhana magdamgo ba sa mga botang nga dili bitaw existido o delikado ni mga tawhana dapat mapatanaw nag-psychiatrist ng mga tawhana diba? Sa panahon ni Kristo, illegal sila. Kunya, narehistro. Illegal kanino. Gi-prosecute sila after tawag ining 5 years gikan pagsakan ko sa langit. Ang unang ma-prosecute nila mga sabalista. Nya, pumungo po sa Roman government, gi-prosecute po siya sa panahon ni Emperor Nero. Nya, usaw nila pagparehistro. Yabaga yun niyo. Basta yung gitawag og yabaga. Muna, makaingon ko ba nga, gigamit magigkit ninyo ang inyong tarong pangisip? Kaya kung tinuod yun nga nagamit magtarong ninyo nga gitawag og pangisip, dapat mohawa na mo ang inyong pundok. Nga naman kay gitukod ro nagtao, gitukod ro nagkano, kunya ang nagparehistro, tao ra. So subject mo sa otoridad sa tao, dili mo subject sa otoridad sa Dios. Tanawa tong sambingay or parabola na Ginoong Kristo nga niingon sa ihatag sa Dios ang iya sa Dios, ihatag ka sa gobyerno ang iya sa gobyerno, or ihatag kang Sisar ang iya ni Sisar. So kamo iya mo ni Sisar, iya mo sa gobyerno, man diha mo pasakop sa gobyerno. Ang iglesia ang gitukod ni Kristo dili man iya sa gobyerno, iya man sa Dios. Kay di ba Ephesians chapter 1 verse 21 to 23, sa migingon ni San Pablo, si Kristo labaw sa tanan nya pag may pasakop ng gobyerno. Ibaga. O, mana nga. Ay nagpatik-atik. Tawag ining. Bigo kayo kung magpatik-atik ka. Masupla ka lang sa imong mga argumento. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.